Magandang umaga, magandang buhay sa lahat. It's Teacher Tifil once again. It's a Sunday morning and right now nandito po kami sa Rose Lawns Memorial Park. Dinala po namin ang grave ni Mamang at saka ni Tatay. So kasama ko yung asawa ko at saka yung anak kong lalaki at ang pamangkin ko na si Nicole. Hindi po nakasama si Crisel sa amin kasi nagwo-work na po siya. Nag-duty na po siya sa Sagay Hospital. Medtech po siya doon. So kaya hindi siya nakasama sa amin. So kaming apat lang po. So dinala namin si Mamang. So it's been 6 months already that she left us. No, masakit pa rin pero okay lang. Carry lang namin kasi will yun ni God at saka wala naman po kaming regrets kasi inalagaan talaga namin ng mabuti si Mamang until sa kanyang last breath. So kaya nga nandito kami ngayon, dinala na siya namin kasi Sunday ngayon, wala naman kaming masyadong work sa store namin. So nandito kami ayan yan. Yan ang yan po yung ni Mamang, yung kanyang grave at saka kami lang pong tatlo dito. Ito po si Nicole, ito po yung pamangkin ko. Nicole, tingin ka naman sa camera. Nicole, tingin ka. Siya lang ang nag-iisa kong pamangkin, wala na akong iba pa. So kung hindi ako nakapag-asawa, ay nako, ako na lang po ang natira sa aming pamilya. Kasi dalawa lang kaming magkakapatid. Kinuha na po ni Lord, tinawag na po ni Lord ang kapatid ko noong 2022. So si Mamang nitong 2023 lang din po nung March 8. So sabi ko nga, nako, kung naging old maid pa ako na lang sana mag-isa. Wala akong kasama na sa buhay. Mabuti na lang at may plan talaga si Lord na hindi ako mag-iisa. So binigyan niya po ako ng better half at saka 2 anak at saka isang pamangkin. Okay. So isa lang pamangkin ko, hindi na siguro yan madadagdagan kasi wala na nga akong kapatid, diba? Namatay na. Ako na lang pong mag-isa sa aming pamilya. Ako na lang talaga mag-isa. So maliit lang talagang family namin. Kasi yung papa ko, from siya, Tagbilaran City, Bohol. So yung mga family ko, from father's side, mga relatives, cousins, nandun sila lahat sa Bohol. So ang mother ko naman, from from Alcantara, Romblon. So Alcantara, Romblon siya, sa Tablas po yun. Kasi yung Romblon, 3 islands yun. Sibuyan, Tablas at saka yung Romblon Island. So nakatira kami noon sa Tablas Island sa Alcantara kasi doon ako nag-graduate ng high school. I transferred there when I was 2nd year high school. Nung 1st year ako sa Negros Occidental High School ako nag-aral, tapos nung nag-2nd year na ako, lumipat kami ng tirahan doon sa Alcantara, Romblon. So doon ako nag-graduate ng high school at nung pag-graduate ko ng high school, umuwi kami kaagad dito sa Bacolod City at dito na ako nag-aral ng college. Okay? So yan po, wala ako masyadong relatives dito. Dito sa Bacolod, kaunti lang po ang mga relatives ko sa father side ko, kaunti sa mother side ko. Lima lang actually ang pinsan ko sa mother side dito sa Bacolod. Tapos namatay na yung isa kong pinsan. Yung isa kong pinsan na sa Dubai na, kinuha ng mga anak nila. Silang mag-asawa. Tapos yung isa kong pinsan, yung nagpaaral sa akin na si Tito Andy, nandun po siya sa Amerika. So 2 pinsan ko na lang po ang natira dito. Tapos yung iba kong mga pamangkin sa pinsan, halos lahat sila abroad.
So kami lang natira dito sa Philippines, kaunti lang kami. So ang liit-liit lang po ng family namin dito. So mabuti na lang at nakapag-asawa pa ako, no. Kung hindi, namatay kapatid ko, namatay mama ko, wala na pong natira. So ang papa ko, he died when I was only 3 years old. That was 1975. So nung namatay mama ko at saka nung ipinalibing ko na, pinahukay ko talaga yung buto ng papa ko doon sa La Castellana, kasi sa La Castellana siya namatay at doon siya inilibing, kasi yung mga kamag-anak niya from Bohol doon nakatira sa La Castellana. So nung pumunta doon ang tatay ko way back 1975, doon siya inatake ng parang aneurysm. So doon siya namatay, tapos doon din siya inilibing. So nung namatay mama ko nung March 8, ipinalibing ko nung March 17. So pinahukay ko talaga yung labi or mga buto-buto ng papa ko, so that magkasama na sila dito sa grave nila. So kaya nga nag-visit kami ngayon dito, kasi palagi na lang kami busy. So itong mga huling araw na to, hindi na kami masyadong busy. Kaya sabi ko sa family ko, punta tayo sa Roslawn, visit natin si Mamang. Okay. So yan lang po. So yan lang ang ganap ko ngayon. So hanggang dito na lang po. So sa hindi pa nakapag-follow sa page ko, tinatawagan ko yung mga students ko ngayon, mga former students ko sa hinubaan ng mga students ko dito sa NOHS. So please follow my page, okay, so that madagdagan din yung 61 followers ko. Okay, so until next time na ma-update ko kayo sa mga ganap ko sa aking buhay. So ito ang mabuti na lang pala at nakakuha ako ng lote dito sa Roslawn. So 2004 ko pa ito binili ko ito 2004. Kaya nga nung mamatay mama ko, hindi na ako nahirapan kung saan ko siya ipalibing. Yung kapatid ko pala sa Handumanan ko ipinalibing yun. Pero balak ko na after 5 years ipahukay ko siya doon at ililipat ko dito sa Roslawns para magkasama-sama na sila dito. So until next time, please follow my page again. Okay, bye-bye.